Orchids Hotel ako all the way from Manila para dumalo sa roundtable discussions on how to strengthen the press freedom in the Bangsamoro region, organized by the Philippine Investigative Journalism, PCIJ. Sa loob ng mahigit kumulang 35 taon, ang PCIJ ay patuloy ang kanilang paghubog sa pamamagitan ng trainings at seminars upang magabayan ang ating mga journalists sa Bangsamoro Region at sa buong Pilipinas. Ayon kay Ms. Carmela Ponbuena, Executive Director, Philippine Center for Investigative Journalism, ang PCIJ raw ay dalawa ang misyon. Una, ang magsulat ng investigative report. Pangalawa, ang pag-train ng investigative journalists. Masayang-masaya raw sila dahil may appetite ang ating mga reporter na mag-attend ng mga trainings na isinasagawa ng PCIJ. PCIJ talaga may dalawang misyon yan. Una, magsulat ng investigative reports. Pangalawa is mag-train ng investigative journalists. So masayang-masaya kami na may appetite ang ating mga reporter na mag-undergo ng training na sinasagawa ng PCIJ. Masayang-masaya kami talaga dyan kasi gusto namin lumawak yung network ng PCIJ. Advocacy namin yan sa PCIJ na matulungan ang mga reporter. Hindi lang sa Maynila, in fact, ang focus namin is community. At yung track record ng PCIJ, mahaba yan na ang kasama natin sa pagbuo ng mga investigative reports ay yung mga authorities, yung mga magagaling nating mga reporters sa region, sa community. So, ang dami na nating story inimbestigahan na kayo yung tumutulong sa PCIJ na bumuo ng mga investigative reports. So, ito ay culture na gusto nating ipagpatuloy, no? So, masayang-masaya kami na masaya kayo na tanggapin yung imbitasyon namin sa mga training. So, ituloy natin kasi ang daming story ang kailangan isulat. Ang daming mga issue na kailangan investigahan. So, magtulungan tayo. Mahirap man yung kondisyon natin, ang media environment, kailangan talaga ng magtulungan tayo para mabuo natin yung mga importanteng issue. At the end of the day, ang objective natin is i-inform natin yung tao, di ba? Para alam nila kung sino yung tamang iboto sa gobyerno, alam nila kung kailan i-oppose yung policies ng gobyerno, para ikakabuti rin ang mga buhay natin, di ba? Sa mga journalist, alam natin yung power natin as journalist in informing the public. At the end of the day, gano'n man ka-powerful yung politician na yan, pag nagsalita ang tao, makikinig sila. At sino ang nag-i-inform sa tao? Tayo yon, di ba? So, gano'n kalaki, gano'n ka-importante yung role natin. And we need to recognize that. Kailangan natin i-exercise yan. And very happy kami na tinatanggap. Sana tanggapin nyo yung invitation. Continuously naming i-invite kayo sa training ng PCIJ at magiging masaya kami kung continue nyo kaming i-welcome sa mga communities para we can work together. Ang gusto talaga namin is collaboration eh. Hindi kami expert sa mga komunidad ninyo. Kayo yung expert sa communities ninyo. Kayo yung mag-produce ng mga gandang reports sa communities ninyo. Kami ay support system ang PCIJ. Sa mga discussion din ng mga journalist ng galing to, no, na maraming din sa mga nasa media hindi talaga dumaan ng formal training ng journalism. Marami sa atin, iba talaga yung trabaho, tapos napagpad sa pamamahayag. Kaya yung mga ganitong training, nagbibigay ng pagkakataon para matulungan yung mga journalists ng mga general na skills, but at the same time, pati din yung mga specific specialized reporting tulad ng paano mag-report ng eleksyon, paano mag-report ng conflict, paano mag-report ng human rights. Yung mga ganong training actually, kahit dumaan ka ng journalism courses, kung minsan hindi yun natatalakay. So, ang value ng mga ganitong training, nabibigyan niya ng knowledge and skills yung mga journalist kung paano gagawin. Dito mo rin mahahasa, hindi lang yung journalism skills, but also yung paano yung matalas na pag-a-analyze ng mga sitwasyon, ng issue, na nadadala mo yon sa report na ginagawa mo. At ultimately, ang nagbe-benefit doon yung public kasi sila yung binibigyan mo ng impormasyon na nagawa mo, nakalap mo dahil nagkaroon ka ng ganitong klaseng training. Yung mga kasamahan natin, dapat tuloy-tuloy yung pag-aaral,
tuloy-tuloy yung pag-attend ng mga opportunities ng mga training, discussions, pakikinig sa mga issue, tuloy-tuloy na nagbabasa. Kasi kailangan natin yun eh. Lalo na tayo yung pinagkukuhanan ng impormasyon, tayo yung nagiging source ng mga ibang mga tao para makapag-desisyon sila, no, tungkol sa mga issue. So tayo na nagbibigay ng impormasyon, dapat malawak din yung alam natin. So yung learning doesn't stop for journalists. In fact, responsibility natin to make sure na naiintindihan natin ng buo yung mga usapin so that when we do our reports, kompleto din siya. Actually, malaking tulong siya, no? Kasi conscientization, awareness. Kasi pag once you started as reporter sa community, masyadong limited yung sphere na ginagalawan mo. So yung appreciation mo ng major issues, medyo limited. But if you have partner with like National Union of Journalists of the Philippines, the Philippine Center for Investigative Journalism, and then you receive trainings, ang tendency kasi niyan, mas namumulat ka, na nakikita mo na ito pala yung realidad ng ating mga mamamahayag sa community. Before kasi, like for example, in Zamboanga City, akala ko okay lang tumanggap ng 50 to 150 pesos na bayad sa isang story. But with this kind of training, interaction, at saka may regular tayong follow-ups, na nakikita natin na, uy, mali pala yun. Hindi pala makatao yung mga ganung pagpapasahod sa ating mga kasama sa industriya. So yung pananaw mo na you give more but you receive less through economic rights, napupush natin yan. So, although kaakibat din yan yung sinasabi mong security issues, kasi pag unethical ka, makikita mo na ito pala yung practice ko dati, mali pala ito. So you try to correct it and you share that kind of information among your colleagues at nakako-correct din siya. Although hindi natin masasabing perfect siya, pero at least we tend to link up with each other, balitaan kung ano nangyari, ano yung mga training ngayon. So right now we have this digital safety training, like mapping hostile situations in the community, and then syempre trying to overcome itong mga challenges on social media. So parati tayong nag-AI, so parati tayo nag-update. With the help of the PCIJ, nakikita natin na i-improve naman dahan-dahan yung ating pagsusulat, yung pananaw natin sa issues sa lipunan, at saka yung sa safety natin sa community. Paano tayo mag-handle ng report. Like for example, dati wala tayong pakialam sa sirang daan. Now we know that there's something wrong pag may sirang daan at laging binabakbak yung daan. Ano lang, maging masinop sa gathering of data, and then huwag tayong titigil sa paghanap ng kasagutan sa tanong na why. And then explore other sources, no? Cultivate other sources and explore. Hindi yung patatali lang tayo sa sa authorities as major sources of our story. We have our small voices in the community. We have like ordinary people, farmers, drivers, fishermen, the women and children that really, build this beautiful story in the community. Something that nag-enlighten din. Hindi lang sa kanilang kondisyon, kundi din sa sitwasyon ng ating lugar na pinanggagalingan. Nilapitan po ako ng PCIJ. They were looking for somebody na who can help them convey yung purpose ng kanilang activity dito sa Zamboanga City, and necessarily na sana ay somebody from here na experience para makakapag-relate sa experiences din ng mga participants. Initially, I was hesitant because I've never done this before, pero two things. Una, dahil kaibigan ko naman si Ate Way, invite sa akin. Pangalawa, it's my way, small way naman, parang konti-konti. I've always looked for opportunities na makatulong ako sa mga kapwa ko journalists na nandito, who in one way or the other tinulungan din ako when I was starting or when I was here. So parang sabi ko, maybe this is a chance to be with them again, and then hopefully makatulong din in their own little way na itong
roundtable discussion na ito ay makatulong din sa kanila in the future, in the course of their work. Anong pakiramdam, Sir David, nang bumalik kayo na nakagive back ng kayo ng tulong sa ating mga, especially mga baguhan? Hindi ko na Napakarami po. iniisip yung makagive back or what. The fact that I see you, Nikki, again, I see you, friends like Julie and many others. The fact that I'm home, napakasarap ng feeling nun. Kasi syempre, mapunta man ako saan-saan, matapon man ako saan-saan, at the end of the day, babalikan mo rin yung saan ka nagsimula. So, saan ka man mapunta, at sa dandang huli, you will find fulfillment, you will find, siyempre, yung kakaibang joy na dito man lang makikita dahil dito ka nag-umpisa virtually wala pang nagbibigay sa'yo ng opportunities that I am experiencing now. So, ang laki ng utang loob ko for Western Mindanao and mga kasama natin. So just, be passionate with what you do. Always find a reason kung bakit mo siya ginagawa. Then you will find fulfillment. You will be happy. You will find a purpose. You will go everywhere. The opportunities will be endless for as long as gusto mo yung ginagawa. So just keep on pushing, keep on fighting, be passionate.